na ito. At hindi na natin patatagalin. Bigyan na natin ang ating sa floor sa ating pastor, si Pastor Mario Albelda. Yeah, maraming salamat, Sister Daisy. Magandang hapon po sa ating lahat. Hello. Okay naman. Narinig niyo, boss ko, kamay ko. Yan. Magandang hapon. Ng Panginoon muli sa another day na pinagkaloob niya sa atin for us to be able to, as one body, ay ating sambahin, no? Ating purihin at sambahin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Sino happy today? Sino masaya dyan? Amen. Ay sabi sa Bible that this is the day that the Lord has made and we should rejoice and be glad in it. Ang araw na ito ay ginawa ng Panginoon, kaya dapat po na tayo ay maging masaya at ipagdiwang natin ang kanyang kabutihan. So tayo po'y manalangin as we come into the Word of God this afternoon. Let's pray. Panginoon, marami pong salamat muli sa pagkakataon na binigay mo po sa amin to be able to worship you, and thank you, Lord, for your goodness and faithfulness sa aming mga buhay. Salamat din, Panginoon, na ngayon po ay last Sunday na ng November, and next Sunday, December na, Panginoon. And we thank you that, Lord, the excitement is being built up sa aming mga puso as we celebrate ang inyo pong kaarawan, Panginoon, ng aming pag-alaala ng araw na ikaw ay pinanganak sa daigdig na ito upang kami ay iligtas mula sa aming mga pagkakasala. Kaya po maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay, even as we learn from your word this afternoon. Nawa po, Panginoon, ang bawat salita mo na aming tutungayan ay maghatid, Panginoon, ng pagbabago sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon, upang sa ganon ay patuloy kami makapamuhay ng ayon sa inyong kalooban para sa aming mga buhay. We thank you and honor you this afternoon. Be glorified in our midst. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Ayan. So ngayon po ay November 24 at muli binabati natin sa Ate Marlene ng happy birthday. Ipapalalamove na lang po yung handa nyo, no? Dito sa Tagaytay. At the same time ay ngayon po November 24 or every last Sunday of November, ang amin hong mga kababayan doon sa probinsya ng Estados Unidos in the United States of America is celebrating yung tinatawag na National Thanksgiving Day. So, tuwing last Sunday ng November ay pinagdiriwang nila ang tinatawag na araw ng pagpapasalamat. Bagamat tayo ay hindi Amerikano, pero maganda hong gesture na today, let us find some time to thank the people, no? Pasalamatan natin, siyempre of course si Lord. Pangalawa, pasalamatan din natin yung mga tao that somehow ay ginamit ng Diyos sa buhay natin, no? Siguro yung mga tao na nag-lead sa inyo kay Lord, yung mga tao na tumulong sa inyo para mag-grow kayo sa inyong spiritual life, let us find some time to thank them. Okay? So, pwede nyo silang i-message, pwede nyo tawagan, pwede nyo email. No? Basta lahat ng mga tao na in one way or the other have impacted your life. No? Nagkaroon ng impact ang kanilang mga buhay at dahil sa buhay na kanilang ibinahagi sa inyo, ay nagbago din ang buhay natin. No? So, hanapin natin, no? Alalahanin natin yung ilang mga tao na naging bahagi po ng ating mga buhay at sila ay pasalamatan natin sa paraan na sila ay ginamit ng Diyos sa ating mga buhay. And also, ngayon pong last Sunday na ito is also the last day, no? Ito rin ang huling linggo na kung saan ay ating aaralin yung ilan sa mga tinatawag natin mga katanungan, no? Ilan sa mga katanungan sa ating mga buhay na merong kaugnayan with our spiritual lives, 'di ba? So, kasi kumisan kahit na matagal na tayo, meron pa rin mga issues sa ating mga na meron tayong mga katanungan, no? Meron tayong mga bagay na kumisan naghahanap tayo ng kasagutan, no, sa mga katanungang ito. And one of those questions na tinatanong ng karamihan ay
Ano ba ang will ni Lord sa akin? No? Ano ba ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? And pangalawa, paano ko ba malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay ko? Paano ko ba maiintindihan? How do I get to know God's plan and purpose for my life? Eh meron din tayong tanong na paano natin masusunod? How are we going to do or obey yung kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Kaya nga po, for the last 2 Sundays, at ngayon po ay third Sunday, we're trying to understand, no, ating pong pinipilit na maunawaan, ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin. And if you will remember, noong pong second Sunday ay inaral natin ay lang po sa mga katangian ng kalooban ng Diyos. And we said that based from Romans chapter 12 verses 1 and 2, ang sabi po doon, ang kalooban ng Diyos ay mabuti. Ang kalooban ng Diyos ay hindi lamang mabuti, kundi ito ay maganda. It is pleasing. And thirdly, nakita po natin na ang kalooban ng Diyos ay ganap or perpekto. Ibig pong sabihin, anyone, no? Sino man po sa atin na naghahangad na sikaping gawin o magawa ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay ay makatitiyak ng isang maganda, mabuti, maganda at ganap na plano o kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Pangalawa, nung pong last Sunday, we also talk about how are we going to know God's will. Paano ba natin maiintindihan? Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Kasi yes, ang ganda, no? Mabuti at ganap ang kalooban ng Diyos, but how do we know? Paano ba natin malalaman ang kalooban ng Diyos? At naituro nga po sa atin nung linggo na ang kalooban ng Diyos ay naituturo. No? It is actually being taught from the Bible. In other words, any one of us who would like to know how, no, who would like to know God's will, no, kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanilang buhay, simply ho, ang isa sa mga basic na panuntunan na pwede natin matutuhan is from the Word of God. That is why it is important from us, no, na matuto po tayo mula sa Bible. Hindi tayo matuto mula sa chismis ng ibang tao, hindi tayo matuto mula sa mga napapanood natin sa YouTube, but first and foremost, no, we have to learn from the Word of God because God's will is being taught in the Bible. Alam nyo, kung meron hong may gustong as far as God is concerned, He wanted us to understand and He wanted us to know His will for our lives. No, ayaw ni Lord na nakalutang tayo, na para bang naka-flow tayo na hindi natin alam kung anong gagawin natin. So gusto ni Lord matutuhan natin. And we also learned last Sunday that for us to be able to know God's will for our lives is that we have to offer ourselves, no? Kailangang ihandog natin ang ating mga sarili bilang isang alay sa Panginoon. And of course, we learned na hindi lamang natin ihandog ang ating mga katawan sa Panginoon, but we also have to experience a renewal of the mind. No? Kailangan magbago. Maranasan natin na magbago yung kaisipan natin o takbo ng ating pag-iisip. Kasi sa totoo lang ho, bilang isang individual, maraming laman ng utak natin, maraming laman ng isip natin. That is why it has to be renewed. Kinakailangan magbago. Upang sa ganon, anumang basura sa ating isip, anumang bagay na hindi maganda, kinakailangan mapalitan natin ng mga bagay na mabuti at katanggap-tanggap sa Panginoon. Kaya po, titignan naman natin ngayong hapon ang isang topic. After learning how to know God's will, ang tanong natin ngayon is that, how do we obey? Paano natin gagawin? Paano ba natin isasakatuparan o magagampanan ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Alam niyo po mga kapatid, it is one thing to know God's will, but it is another thing to obey God's will.
Sa Tagalog po, isang bagay yung malaman mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Pero iba din po, no? Isang bagay din yung hindi mo lang malaman ang kalooban ng Diyos, but for you to be able to do it, apply it, or obey it in your lives. In other words, mga kapatid, hindi ho sapat na alam mo lang ang will ni God sa iyo. Dapat, pagkatapos mong malaman kung anong gusto ni Lord sa iyo, dapat sundin mo, gawin mo, isakatuparan mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. And again, we will be reading from Romans chapter 12 verses 1 and 2. Ito po, for the last 2 Sundays, this has been the center, the focus of our learning, sapagkat dito ho ay very straightforward si Apostle Paul by telling the Christians in Rome during that time, no, pagkatapos pong ituro ni Apostle Paul sa kanila from Romans chapter 1 to 11, yung pong tinatawag na mga foundational teachings on our doctrines of salvation, doctrine about the Lord Jesus Christ, yung iba't ibang mga kaalaman tungkol sa teolohiya. Now, in chapter 12, sabi sa word na sa English, therefore, no, kaya nga, bigla ho siyang bumali ngayon. Ang ibig sabihin, kung sa panahon po natin ngayon, pagkatapos na marami tayong malaman ng mga bagay tungkol sa Diyos, mahalaga din ngayon na magkaroon tayo ng practical na application to the things that we have learned. Hindi ho sapat na may laman ng utak natin na hindi marunong sumunod ang ating puso. Amen po ba? Kailangan merong laman ng isip natin. But at the same time, we also know how to obey, how to apply everything that we have learned. Tingnan natin ang sabi po sa Romans 12. Kaya nga mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawaan tayo ng Diyos na ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang tunay na pagsamba sa Kanya. Verse 2, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Hayaan ninyong baguhin kayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga isip upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, ganap, at kalugod-lugod sa Kanya. Mga kapatid, ito pong si Apostle Paul na siya pong sumulat ng mga talatang ito, as I was saying a while ago, ay bigla na ho siyang nagkaroon ng turning point, no, ng pagliko ng kanyang topic. And I believe, bagamat ito po ay originally intended for the Romans, no, para po sa mga Kristiyano sa Roman, intended din ito para sa mga Kristiyano sa House of Refuge. Ibig sabihin, ang mga katotohanan that we can learn from these verses are also applicable sa atin pong kapanahonan ngayon. And as I was saying, after expounding on the greatness of God's mercy through the gospel, now the Apostle Paul was calling them, no? Nagbigay ng panawagan si Apostle Pablo sa kanila na pagkatapos niyong maunawaan ang lawak ng habag, ang lawak ng biyaya o grasya ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo, ngayon kinakailangan kayong tumugon. Kinakailangan hakbangan ninyo ito. Kinakailangan isakatuparan ninyo ito. In other words, today, this is a call for us. Ito po'y panawagan ng Panginoon sa atin today, not just to believe. Huwag lang tayong maniwala. Huwag lang po tayo makontento sa paniniwala. But for us to start living a life, dapat po magsimula tayong mabuhay o mamuhay ng isang klase ng buhay na binago ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Mahalaga na na ang bawat isa sa atin ay maranasan ang pagbabagong hatid ng ating mga buhay
dahil sa atin naging ugnayan sa ating Panginoon. Kaya po mahalaga, papaano ba natin gagawin ang salita ng Diyos? And mga kapatid, even before we were asked to obey God's word, bago pa man po hingin o i-require ng Diyos sa atin na tayo po ay makasunod sa kanyang mga salita, He has already provided a way for us to know His will. No? Katulad ng sabi ko po kanina, hindi tayo pinabayaan ng Diyos na mag-floating lang without even knowing ano ba ang purpose o will ni Lord sa buhay natin. Hindi ho ganun si Lord. Kaya nga, binigay niya na sa atin ang kanyang mga salita upang ito ay ating basahin, pagnilay-nilayin, and most importantly, may i-apply natin ito sa ating mga buhay. Now, since God has already provided for us a way for us to be able to know His will through the Bible, mga kapatid, it is up to us now. Nasa sa atin na po ngayon ang pagpapasya whether we will follow Him or not. Pagkatapos na marami mga turo na narinig natin, pagkatapos na marami mga pagkakataon that God has given us, nasa sa atin na pong pagpapasya ngayon whether we will follow Jesus or not. Kaya po titignan natin ngayong hapon ang ilan sa mga practical guidelines that we can see with regards to obeying God in our lives. Ano ba ang mga panuntunan, mga gabay na pwede natin makita from the Word of God? Number 1, ang sabi po rito sa verse 1, for us to be able to dedicate, for us to be able to obey and do the will of God in our lives, meron ho tayong dapat na gawin. Una, dapat nating ialay, ihandog ang ating buhay sa Diyos. Amen po ba? No? Very simple, very basic. If you want to know God's will in your life, if you want to obey God's will in your life, it is important that you make a decision to dedicate or offer your life to God. Ito po ang sabi sa verse 1. No, sa English po, sa The Message translation, ang sabi po rito, so here's what I want you to do. God helping you take your everyday, ordinary life, your sleeping, your eating, your going to work and walking around life. And sabi niya po rito, place it before God as an offering. No? Ang ibig po sabihin, sabi po dito ni Apostle Pablo, no? Sa tulong ng Diyos, sikapin ninyo na araw-araw, take your everyday, your ordinary life. Ano man ang ginagawa mo mula sa iyong pagtulog, sa iyong pagkain, sa pagpunta sa trabaho, sa pamumuhay, no? Walking around your life, ang sabi po dito ng Bible, atin tong ihandog lahat sa Panginoon. Ialay natin ito sa Panginoon bilang ating regalo, bilang ating handog sa Kanya. Sa Tagalog po ang sabi dito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo alang-alang sa maraming pagkakataong kinaawan tayo ng Diyos. Ibigay natin sa Kanya, ibigay ninyo sa Kanya ang inyong mga sarili bilang mga handog na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. If you want to obey God's will in your life, number 1 thing that you have to do is to dedicate, offer your life to God. Amen po ba? No, ang isang taong hindi naghahandog ng kanyang buhay sa Panginoon, wala ho siyang kakayahan to be able to do God's will in your life. Simple lang po ang sinasabi mga kapatid na ihandog natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Alam niyo po, sa panahon ng Old Testament, ang konsepto ho ng pag-aalay normally ay meron pong kasamang kamatayan. Pero bago ho nila pinapatay ang isang hayop para ihandog,
of course, they have to bring this animal as a living animal. Hindi ho sila pwede maghandog ng patay na hayop. Hindi ho sila pwede maghandog ng patay na tupa o patay na ano mang klase. Kasi parang nung Old Testament, no, depende ho sa gravity o degree ng kasalanan mo, ganun din ang equivalent ng alay na dapat mong gawin. Siguro pagka mga petty crimes o mga petty sins, pwedeng mga ibon, pero pag medyo malaki, kinakalakas, no? Like in the case of dito po, ayan, nakita natin, no, meron mga parang maliliit na tupa that they are about to offer. And here, we also see a picture of Abraham offering his son Isaac. At yung pong isang larawan naman ay si Abel at si Cain na naghahanda ng kanilang handog sa Panginoon. What we're saying is that, mga kapatid, in the Old Testament, lahat po ng mga handog, lahat ng mga kaalay na kanilang ginagawa, it involves death. What does it mean for us today? Mga kapatid, ang sabi po ni Apostle Pablo, alang-alang sa awa ng Diyos sa atin, ihandog natin ang ating mga buhay, ialay natin ang mga buhay sa Panginoon bilang isang buhay na handog para sa Kanya. In other words, mga kapatid, kung nais mong magawa ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, kinakailangan ihandog natin ang katawan na ito, ang buong buhay natin, na ang ibig pong sabihin, we have to be in a continual surrender of our lives to the Lord. Hindi yung pang isang linggo lang. No, kasi minsan meron mga tao nag-o-offer ng buhay nila pang isang araw lang, pang dalawang araw, pang isang linggo, pang dalawang buwan. Hindi po eh. No, we have to have a continual surrender of our lives to the Lord. Not only of our lives, even our time, yung ating panahon, yung ating talento, kakayahan, and even our resources. Mga kapatid, hindi mo kinakailangang patayin physically, but you have to offer your body. Lahat po ba dito may body? No, hawakan nyo nga yung body nyo. Taktikin nyo yung katawan niyo. God is telling us, if you want to obey God's will in your life, we have to dedicate this body. Amen? Ialay natin, ihandog natin ang buhay na ito. Na ang ibig sabihin, pag inalay natin sa Panginoon, we are giving Him the rights. Ibinibigay natin sa Kanya ang karapatan na siya ang magpasya sa ating mga buhay. Marami hong mga panahon sa ating mga buhay that we make wrong decisions on our lives. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng problema. Nagkakaroon ng mga malalaking hamon sa buhay natin, hindi naman dahil pinaparusahan tayo, kundi mali yung mga desisyon na ginagawa natin. Why? It is because we have not surrendered everything to the Lord. That most of the time, yung mga bagay na gusto lang natin ang nasusunod sa ating mga buhay. See, mga kapatid, when we place our lives before God as an offering, we strategically position ourselves on a better and stronger in obeying His will for our lives. Kaya po dapat nating ihandog ang ating buhay. Dapat nating ialay ang ating katawan sa Kanya so that we may be able to obey His commands and follow His directions and making Him the Lord of our lives. Mga kapatid, living a life that is pleasing to God will make us adapt in knowing and obeying His will. Anyone who lives according to the will of God, mga kapatid, sila yung nakapagdudulot ng kaaliwan sa ating Panginoon. So you want to know? You want to obey God's will in your life? Dedicate, offer your body, offer your life to the Lord. Number 2, we have to deviate from the world's standards. Ano bang Tagalog ng deviate? Iwasan daw natin, layuan natin, baguhin natin yung buhay natin mula sa panuntunan ng mundo.
Ano po sabi sa verse 2, letter A? Sabi po sa English, do not be conformed to this world. Sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. No, grabe, no? Siguro parang self-explanatory na to, no? Very strong ang word ni Apostle Paul sa mga mananampalataya. Do not be conformed to this world. Huwag kayong umayon sa panuntunan ng mundong ito. Sa Tagalog, huwag ninyong tularan ang mga pag-uugali ng mga tao sa mundo ito. Well, nandito tayo sa mundo. No? We are still in the world, but we are not of the world. That is why si Paul was telling us, nasa mundo kayo, nasa daigdig, pero hindi nyo kinakailangang tularan yung ugali ng mga taong hindi makadiyos. Mga kapatid, nais mo bang masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? Layuan mo wag mong tularan ang pag-uugali ng mga tao sa mundong ito. Ano pong ibig sabihin nito? Alam niyo mga kapatid, ang daigdig natin ngayon, punong-puno ng pagiging makasarili. No? It promotes selfishness, materialism, and temporary pleasures. And most of the time, ito pong mga values na ito that are being lived by the people in this world are in conflict with God's kingdom. Bakit? Kasi sa kaharian ng Diyos, we're not promoting selfishness, but we are to love one another. Now, we are to take care of others. Sa kaharian ng Diyos, we don't promote materialism, but rather, we are promoting that people become lovers of God. And we are not giving an emphasis on the temporary pleasures, kundi ang mahalaga sa atin ay yung kahalagahan ng buhay pagkatapos ng buhay sa daigdig na ito. Pero marami po sa mga tao ngayon sa paligid natin, kung hindi tayo magiging maingat, they're living a life of selfishness, materialism, and temporary pleasures na kung hindi tayo magiging maingat, ay maaaring magiging katulad din tayo ng kanilang mga pananaw. That is why we are being warned. Mga kapatid, binabalaan po tayo ng Biblia. Ano po ang sabi? Huwag natin tolaran ang mga ang mga kagawian ng mga taong nasa mundo. Ibig pong sabihin, kung ang mga tao sa mundo makasarili, bilang Kristiyano, you don't need to be selfish. Kung ang mga tao sa mundo ay materialismo, being a Christian, we don't encourage materialism. Amen po ba, mga kapatid? No, kinakailangan daw pong layuan natin, iwasan natin ang mga panuntunan ng mundong ito. Why? Because when we get too familiar with the principles of this world, eventually, it will bring us into a life of compromise. Hindi niyo napapansin, parang pag hindi ka sensitive sa mga maling gawain, parang eventually yung mali nagiging tama na din, no? We start to accept the things that is happening in this world. No, kung ang ginagawa ng para sa karamihan, ang immoralidad ay isang bagay na normal lang, natural lang. Pag wala kang ginawa, ibig sabihin parang eventually, kino-compromise mo ng paniniwala mo sapagkat nagiging katulad ka na ng iba. You want to know God's will in your life? You have to, number one, offer your life. Number two, we have to deviate from the standard of this world. Mga kapatid, meron tayong choice kung ano ang susundan natin. Kung ano yung pipiliin mong panuntunan sa buhay, meron kang choice. But bilang mga Kristiyano, we have to choose. We have to choose the one that honors God in our lives. Amen po ba? Piliin natin yung isang pagpapasya na magbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. In order for us to be able to do that,
we have to renew our minds so that we could have it aligned with God's ways if we want to follow Him and follow His will. Pakibasa ho natin. True transformation doesn't come from external rules, but from a heart and mind renewed by God. Thirdly, we need to depend completely on God. Proverbs chapter 3, verses 5 and 6. Ano po ang sabi dito sa Proverbs? Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make straight your paths. Sa Tagalog, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag manalig sa iyong sariling karunungan. Alalahanin mo ang Panginoon sa lahat ng iyong ginagawa at ituturo niya sa iyo ang tamang landas. Ang sarap po, no? Alam mo, para man pag binagbubulay-bulayan mo, no? Oo nga, no? When we heed, no, God's call for us to trust in the Lord. No, sabi dito, magtiwala tayo sa Kanya. At anong klaseng pagtitiwala? Kalahati lang ba? Half-hearted lang? One-fourth lang ba? Magtitiwala lang ba tayo sa Panginoon tuwing araw ng linggo? No way! Sabi po rito, magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon. At huwag kang mananalig sa sarili mong karunungan. Mga kapatid, obeying God's will requires our complete dependence on Him. O kung talagang gusto mong maisagawa, gusto mong masunod ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay, you have to have a complete dependence on God. Kasi kung hindi ka rin naman totoong magtitiwala kay Lord, how can you do? How can you obey His will sa buhay mo? No, kailangan ho kompleto. Amen? No? Hindi ho kalahati, hindi one-fourth, dapat kompleto. At wag nating ipilit yung mga bagay na alam natin, na akala natin makakabuti para sa atin. No? Again, marami po sa mga desisyon, mga pagpapasya na ginawa natin sa ating mga buhay, that most of the time we have become a failure. Nabigo tayo, no? Pumasok ka sa negosyo without consulting God, without depending everything to the Lord, nalugi ka. No, why? Why are these things happening? Because we do not have a complete dependence on Him. Kaya po, kung nais mong magawa ang kalooban ng Diyos, kailangan buong-buo ang pagtitiwala mo. Huwag kang magtiwala lang sa mga panahon na may kailangan ka lang. Huwag kang magtiwala sa mga panahon na nahihirapan ka lang. Ang sabi po dito, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi occasional, kundi dapat to mabuhay tayo sa isang buhay ng pagsunod sa ating Panginoon. Hindi ho kasi uubra yung minsan-minsan lang eh. Ang dami kasi mga Christians today, no, occasional yung pagsunod nila kay Lord. Ang maraming mga taong pumupunta ng simbahan ngayon. Pag nasa loob ng simbahan, yes Lord, yes Lord. Pero paglabas ng simbahan, no, pagdating nakalimutan na ang salita ng Diyos, nakalimutan na yung mga mensahe na tinanggap nila, wala na, no? Hindi na nila masunod o magawa ang kalooban ng Diyos. Remember, brothers and sisters, that obedience to God must be at all times. Ang ating pagsunod sa Panginoon dapat po should be exemplified with our dependence on Him for everything and for every day. Siguro maliban lang ho dun sa tanong na, Lord, ano yung kakainin ko today? Ano ba ilulutuin kong ulam? Lord, ano bang kulay ng damit na isusuot ko ngayon? Siguro maliban ho doon, lahat halos, no? We really need to depend on God. Kinakailangan umasa tayo sa gabay at pangunguna ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Mga kapatid, you want to obey God's will for your life?
Number one, ang sabi natin, ialay mo ang buhay mo sa Panginoon. Pangalawa, iwasan mo ang mga makamundong kaparaanan. At pangatlo, magtiwala ka ng lubusan sa Panginoon. Meron po ang last verse that I will be sharing to you from Philippians chapter 2, verse 13. Sige po, basahin nyo sa inyong mga screen. Ang ganda ho, sabi dito, sapagkat ang Diyos ang siya nagbibigay sa inyo ng pagnanais at kakayahang masunod ang kalooban niya. Alam niyo mga kapatid, ang ating Panginoon is a personal God. No? I'm sure God, no, gustong-gusto ng Panginoon na maipaalam niya sa atin kung ano yung kanyang kalooban. At hindi lamang para maipaalam, kundi gustong-gusto ni Lord na magkaroon tayo ng desire, ng pagnanais, pagnanasa na gawin natin ang kanyang kalooban. At ang sabi rito, nais ang Diyos, siya ang nagbibigay sa atin ng kakayahang masunod ang kalooban niya sa ating mga buhay. Mga kapatid, again, hindi tayo iiwanan ng Diyos floating without knowing God's will in our lives. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na huhulaan lang natin kung ano ba ang kalooban niya para sa ating mga buhay. Ang sabi po rito, ang Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang nagbibigay sa inyo ng pagnanais, ng desire. At hindi lamang ng desire, but even the ability to fulfill God's will in your life. Lord, tulungan mo po kami na magawa namin, maunawaan at magawa namin ang naisin at kalooban mo sa aming mga buhay. Nawa po ang bawat isa sa amin would be able to live a life, a kind of life that indeed follows your will sa aming mga buhay. We thank you and nawa po Panginoon, may handog namin ang aming buhay para sa inyo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Magandang hapon sa ating lahat. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor, sa napakaganda ng mensahe mo na naituro sa amin ngayon sa hapong ito, Pastor. Maraming salamat po. Ang take out ko lang po talaga doon is yung kailangan ipagpatuloy mo yung paggawa ng mabuti at pag-obey kay Lord. Para nang sa ganon, makuha mo yung will ni Lord, mapapasayo, ibibigay ni Lord sa'yo kung ano yung ninanais mo, ano yung mga mithiin mo. Ilayo daw na, lumayo tayo sa mga negativity. Huwag po nating tularan kung ano yung mga nakikita natin. Thank you. Maraming salamat po. Tawagin naman po natin ngayon si Sister Lilia para sa ating prayer for the persecuted. Amen. Maraming salamat sa iyo, Sister Daisy, at magandang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord dahil we are reminded again on how to do God's will at how to obey God's will. Yan, napakagandang message po mula kay Pastor Mario. And also, happy Thanksgiving din sa lahat ng mga kapatid natin dito sa House of Refuge Community Center. Sa atin pong prayer for this afternoon para sa mga persecuted church or Christians, ang lugar po ng Haiti. Ang Haiti po ay nasa Caribbean at ang napakasaklap po dahil marami pong mga persecutions na nangyayari ngayon sa Haiti dahil meron pong nangyaring parang mga inmates, no, mga preso na naka-escape na around 3,500 inmates na escape from the nation's largest prison. Kaya marami pong gangs ngayon na naka-abot sa iba't ibang lugar ng Haiti at sila po ay nag-aatake, nagraransak at nag-commit ng violence sa iba't ibang lugar ng Haiti. And also meron nangyaring mga kidnaps, no, mga pagpapatay sa mga
Christians, lalong-lalo na sa mga Christians doon, at even hindi nakaligtas din ang ibang mga missionaries, lalong-lalo na yung mga missionaries from America. Pero meron din na mga missionaries na nakidnap lang sila ng 1 linggo at dahil sa maigting na pananalangin ng mga kapatiran ay nakalabas after 1 week. Pero sa ngayon, still, the threats are still there. But praise the Lord, God continues to do His work. Na nagpatuloy pa rin na gumagalaw ang ating Panginoon at sinasagot ang ating mga panalangin. Kaya po patuloy po nating ipanalangin ang mga persecuted Christians sa lugar ng Haiti dahil yung ibang mga lugar po meron pong mga na-kidnap, meron din pong 17 Christians missionaries from Ohio na 4 months, ang iba ay na held for many months, but then due to the fervent prayers of all the Christians all over the world, some were released and ang iba naman naka-escape sila. But earlier this year, 6 Christian women were taken hostage again by armed men because dahil po hinijack po yung bus doon. Mga a week ago na nangyari. Kaya po patuloy po nating i-lift up sa ating prayer ang mga Christians doon sa Haiti. And also let us continue to pray for Jude Montes and Natalie and Davy Lloyd na nakidnap sa lugar ng Port-au-Prince, no, after leaving church. Paglabas nila sa church, they were kidnapped at ang napakasakit, they were killed that night. And let us pray, continue to pray to ask God to free the streets of Port-au-Prince dahil napakarami pong mga gangs dito at iba't ibang lugar ng Haiti from the influence of gangs and the violence na ngayon is gripping the whole country. So let us pray for churches, pastors, and missionaries who are working in Haiti. They put their lives at risk on a daily basis. Kaya let us pray for wisdom and peace. Kaya po, mga kapatid ko sa House of Refuge Community Center, itataas natin ang bansa ng Haiti and let us continue to pray for our persecuted brothers and sisters sa lugar na yon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, Lord God, this afternoon, we remember our brothers and sisters in the Lord who are serving you, Lord God, in Haiti. Father God, I just pray, Lord, that you will cover them with your most precious blood. We build a hedge around them, Panginoon. Lord, kung sino man na yung nakidnap, Panginoon. Lord, we pray, Lord God, that by your divine power, they shall be released, O Lord God. Wala pong imposible sa inyo. At sa mga missionaries po na unfortunately who died, Lord, in the hands of the gang members, Panginoon, comfort the family, Lord. And Lord, continue to protect, Lord God, all the missionaries, Lord, na nandoon sa lugar ngayon. Keep, Lord God, their lives safe, O Lord God. At kung meron mong huli, Panginoon, we just pray, O Lord, na kayo po, Panginoon, Lord God, Lord, gamitin niyo po ang mga missionaries, Lord, ang lahat ng mga pastors, Panginoon, Lord, to continue to spread the gospel. And these gang members, Lord God, will become true, Lord God, spirit-filled believers of you, Panginoon. Lord, wala pong imposible sa inyo, Panginoon. Lord, kung si Saul, Lord God, who became Paul, Lord God, due to the road to Damascus, Panginoon, ganun din mangyayari sa mga gang in Haiti. Panginoon, continue to move mightily, Lord God, in that place. We pray for your covering, Lord God, the blood of Jesus to fall upon the land of Haiti. Lord, even the churches, Panginoon, Lord God, na takot ngayon. Lord God, you have not given them the spirit of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Kaya kami po dito sa House of Refuge Community Center, Lord, we are one with the world, Lord God, in praying for Haiti. We speak peace, O God, and stop, Lord God, Lord, sa lahat ng mga
violence na nangyari ngayon sa Haiti. In Jesus' mighty name, we pray, Lord, that Haiti is yours and you are Lord of Amen. Haiti. And Yes. let your peace, Lord God, dwell in that land, oh God. Lord, we claim Haiti in our prayers, Lord. Haiti is yours, oh God. You are Lord of Haiti. Lord, we claim this and we pray this and we believe this, oh Lord God, with all of our hearts. All this we pray in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. 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 Maraming salamat po, Sister Julia. Thank you po sa prayer sa bansang Haiti. Ngayon naman po, tawagin mo po natin si Brother Yu Chang para sa ating offering, prayer for offering, tithes and offering. Good afternoon, brothers and sisters. It's more blessed to give than to receive, Jesus said in Acts chapter 20, verse 35. When we give, we are generous. Giving is a voluntary decision. Scripture, 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to verse 11. Let's read it. Verse 7, you must each decide it in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. Verse 8, and God will generously provide all you need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. As the scripture says, they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered forever. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eat. In the same way, He will provide and increase your resource and then produce a great harvest of generosity in you. Yes, you will be enriched in every way so that you can always be generous. And when we take your gifts to those who need them, they will thank God. Brothers and sisters, when we give on our volition, it blesses us. Why should we not give reluctantly or under compulsion? Giving is by grace. Grace is the unmerited favor God gives us. Let's pray. Our Father, we pray for the opportunities to be generous and to be a channel of God's blessing. Thank you, Father, for your blessing in our life and all our family. We pray that you would make us more generous and then we would always give with a cheerful heart. Thank you. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, Brother Yu Chang. Para po sa Taiwan, you can give your tithes and offering on site or you may have it pick up or deposit via Kuya Yu Chang. And sa Philippines po, you can send your tithes and offering via GCash to care of Sister Marilyn Almahal sa number na 0961-612-1030. God bless po sa mga cheerful and faithful giver. Para po sa ating prayer for the Philippines, for the nation, at closing prayer, tawagin po natin si Ate Grace Yu. Amen.
Magandang hapon po sa ating lahat. Atin pong prayer for the nation. Atin pong ipanalangin. Atin pong ipanalangin ang ating bansang Pilipinas. Hallelujah. Hallelujah, Father, Son, and the Holy Spirit, makapangyarihan, naming Ama, maraming salamat po sa aming bansang Pilipinas. Isang bayan po, Ama, na dinideclare namin na pinagpapala mo ng kalikasan, kultura, at pagkakaisa. Pinupuri at pinasalamatan ka namin sa iyong pagpatuloy na pagkalinga at paggabay sa aming bayang Pilipinas, Ama. Hinilingin namin po ang iyong kapatawaran sa aming mga kasalanan bilang isang bayan sa mga pagkukulang po namin sa iyo at sa aming kapwa. Hallelujah. Tulungan mo po, Ama, na magkaisa po ang bansang Pilipinas. Tulungan mo po, Ama, na maglingkod sila sa iyo ng may katapatan at pagmamahal ang mga tao sa Pilipinas, Ama. Tulungan mo sila, Ama, kausapin mo sila, na sila po ay magbabalik loob sa iyo, Ama, upang mapakinggan mo nila ang mga pangangailangan at pagkukulang nila, Ama. At sa hapong ito, kami po ay dumadalangin para sa aming mga pinuno ng Pilipinas, lahat po ng mga nakaupo mula sa itaas na panunungkulan at sa pinakamaliit at pati sa mga bahay at pamilya, nabigyan mo po sila ng karunungan, lakas at puso na tunay na nagmamalasakit para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Hallelujah. Nawa gabayan mo rin sila sa paggawa ng mga desisyon na makapagdadala ng kapayapaan, katarungan, kasaganaan sa bansa at sa aming mga pamilya. Hallelujah. Idalangin din po namin, Ama, ang aming mga kababayan, lalo na po ang mga naghihirap sa mga bansa ng buong bansa po na nawala na po ng pag-asa at mga nangangailangan ng iyong pag-aaruga. Ipuin mo po ang kanilang mga puso at ipadama ang iyong pag-ibig na nagpapalakas at nagbibigay ng liwanag sa kanilang mga buhay. Hallelujah. Hiningin po namin ang kapayapaan sa aming bayang Pilipinas. Alisin mo po, Ama, ang anumang mga masasamang ginagawa ng mga umuupo doon. Alisin mo po ang mga sinungaling, alisin mo po ang mga nagumagawa ng kasamaan upang ito ay naging hidwaan ng mga hindi magagandang magaganap sa Pilipinas. Alisin mo po, Ama, yung mga leader na hindi po sila gumagawa ng mabuti, bagkus nagpapabigat lang sa aming mga tao sa Pilipinas. Palakasin mo po, Ama, ang aming mga loob upang kami tumawag sa iyo at humingi ng tulong. Palakasin mo po, Ama, ang aming buhay espiritu para lahat ng mga churches, Ama, na nagli-lead ng espiritu ng Panginoong Hesus, na siya ang manguna at mamuno sa bayan ng Pilipinas upang magkaroon kami ng lakas, Ama, na tumawag sa iyo at tulungan mo po ang bansang Pilipinas. Hallelujah. Alisin mo rin, Ama, ang alita ng mga leaders na umuupo doon ng walang mga saysaying gulo, Ama, na nagbagkus sa amin, kumukuha sa amin at umuhugot sa amin ng masamang kaisipan. Dalangin din namin, Ama, sa darating na eleksyon, na alisin mo po, Ama, ang mga masasamang gumagawa. Alisin mo po, Ama, ang mga taong hindi karapat-dapat na umupo sa bayan na yon. At alisin mo po, Ama, ang hindi magagandang namumuno, Ama, upang ang bayan ng Pilipinas, Ama, ay magkaroon na ng mas magana at mas malawak pa, Ama, na bansa at higit na marurunong kaysa ibang bansa at masubukan naman ng Pilipinas, Ama, ang kasaganaan na katulad
ng Israel, katulad ng Taiwan, at higit pa, Ama, na parang andoon na, Ama, ang lahat ng mga pagkain, mayayaman sa lakas ng iyong sagana, Ama. Hallelujah. Ibigay mo po, Ama, sa bayang Pilipinas ang lahat ng iyong pagmamahal, Ama, sa mga pamilya na nangangailangan ng tulong, pagkain at hirap, Ama. At pagkaisahin mo po, Ama, ang mga nanalangin ngayong hapon. At palitan mo po, Ama, ng pagmamahal at pagkaisa ang bawat isa't isa. Aming Diyos, Ikaw ang aming tanggulan at liwanag. Pagpalain mo po ang aming bansa at ang bawat mamamayan nito upang kami po'y maging isang bansang naglilingkod sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Sa pangalan ng aming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat po, Ate Grace, para po sa ating doxology. Tayo po ay tumayo at kumanta sa ating final song. And then followed by the benediction of Pastor Mike. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin sa hapong ito. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat minsan pa, hindi lamang kami ay tumagpo sa iyo, but Lord, you have met us, Lord. Tinagpo mo ang bawat isa sa amin by giving us your word, Panginoon, kung paano namin lubos na mauunawaan at masasagawa ang kalooban mo sa aming mga buhay. Nawa nga po, Panginoon, as we have received your word this afternoon, Panginoon, ito po ay sikapin naming maisakatuparan at magawa sa aming mga buhay upang sa ganon, Panginoon, ang bawat isa would be able to experience your will, which is good, pleasing, and perfect. Panginoon, patuloy na ikaw po ang gumabay sa bawat isa sa amin. Pagpalaan niyo po ang buong linggo na panibagong kakaharapin ng aming mga buhay. And Lord, we also would like to say a special prayer for Ate Marlene sa kanyang kaarawan ngayon, 61st. Salamat po sa mayamang biyaya mo sa kanyang buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ng patuloy na lakas, kasigasigan, magandang kalusugan, at mahabang buhay ang ipagkaloob mo po sa kanya, Panginoon. Pagpalain niyo po ang lahat ng ginagawa ng kanyang kamay. Gantimpalaan niyo po, Panginoon, ang lahat ng kanyang pagmamahal sa inyong kaharian, sa inyong mga lingkod. Panginoon, ibalik mo po ito sa kanya. Gantimpalaan mo siya ng siksik, liglig, at umaapak. Lord, we also would like to pray as well para sa mga kapatiran namin na mayroong mga karamdaman. Dalangin po namin ng kompleto, ang full recovery, Panginoon, para kay Sister Helen Ong. Lord, ano man yung naging epekto ng kanyang pagkakadapa noon, pagkakadulas, Lord, in the name of Jesus, ikaw po nakakaalam ng kabuuan ng aming mga katawan, ng aming mga buto. Lord, we speak your healing, Lord, na ano man yung mga bagay na nagkaroon ng problema, Panginoon. Lord, by the stripes of Jesus, Lord, we speak, O Lord God, na ito po ay pagalingin mo. Same as well kay Ate Nori, kay Ate Risa, Lord, salamat po sa kanilang puso na nagdanais na patuloy na makakapakinig na inyong mga salita. But Lord, due to some technical glitches, hindi sila naka-join ngayon. But Lord, we are praying for them
at punuin mo po ang puso nila ng inyong presensya, ng inyong banal na Espiritu, that they will always, O Lord God, hunger for your word, that they will always hunger, Lord God, for the fellowship, Panginoon, na ginagawa po namin virtually. Dalangin po namin na gamitin mo pong buhay na patotoo ang kanilang mga buhay sa kanilang mga kamag-anak, sa mga kapitbahay, that people around them, Lord God, will see your glory in their lives. Lord, we pray that they will continue to grow spiritually, that they will continue to grow in the knowledge, Lord God, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. At sa bawat isa sa amin, Panginoon, na meron pa mga karamdaman, Lord, we pray for your healing, Lord God. Ang may mga pangangailangan, Lord, I pray for your provision in the name of Jesus. At nangangailangan ng gabay, patnubay sa buhay nila, Panginoon, dalangin ko po na ikaw po ang siyang umagapay sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat that Lord, ang lahat ng malas lagpas sa aming bahay, ang karamdaman lagpas sa aming tahanan, ang aksidente lagpas sa aming mga sambayan. In the name of Jesus. Blessings, pasok, pabor ng Diyos, pasok, kagalingan ng Panginoon, pasok sa aming mga tahanan. In the name of Jesus. Marami pong salamat sa hapong ito. At nawa po, Panginoon, we will continue to love you and serve you in our lives. Thank you, Lord God, for everyone, Lord, whom you have brought this afternoon. And we give you praise and all the highest glory. Dahil ito ay para sa lamang, ikaw lamang nararapat sa lahat ng karangalang ito. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord, mga kapatid. Amen! Sa ating lahat, thank you, Daisy, for facilitating our program. And happy birthday again kay Ate Marlene. Ate Marilyn. Oh, sabay-sabay. Kantahan na natin. Happy ready? Go. Happy Birthday to birthday to you. Okay. Bless you all. Sana'y mabusog mo kami. Sana'y mabusog po kami. Maraming po salamat. God bless po sa lahat. Thank you sa 20 natin na nag-join sa worship. Ang napakabuti ni Lord, no? Kasi signal lang, pinalakas niya tayo. Kahit saan, nandyan si Lord. Amen! Bye-bye! Yes.